Nagkagirian ang mga pulis at mga ralistang gustong makalapit sa US Embassy. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, sa mga oras na ito ay humupa na ang tensyon. At actually, bago tayo katatapos lang mag-disperse o husang umalis ng mga ralista dito po sa May Calao Avenue sa Maynila. Ang naiwan na lang po rito, mga pulis. Pero ayan, nakabarikada pa rin po sila, nandiyan pa rin po yung barbed wire. At kani-kanina nga, Connie, nagkatulakan, nagkabaliyahan, at nagkahilahan pa ng barikada. Nabuwag ng mga ralista ang isang bahagi ng barikada na may barbed wire na inilatag ng pulisya para harangan ang mga progresibong grupo na makarating sa US Embassy. Dito na nagkatulakan at nagkagiriya ng mga pulis. Itinumba ng mga ralista ang isang barikada. Git ng mga ralista, nakakagalit at insulto raw na sa araw mismo ng kalayaan, barbed wire na barikada ang pinanghaharang sa kanila. Paliwanag ng hepe ng Manila Police District, si Brigadier General Arnold Santiago, inilagay nila ang mga barikada na may barbed wire para hindi magpang-abot at hindi magkasakita ng mga pulis at realista. Matapos ang girian, kapansin-pansin ang pagdagdag ng pwersya ng pulisya rito. May mga taga-Commission on Human Rights din na nagmamasid rito. Sa ngayon, wala naman naiulat na sugatan sa girian kanina. Sabi ni Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List na kasama rito sa protesta, gusto nilang lumapit sa Embahada ng Amerika dito sa Ross Boulevard para iparating ang kanilang mensahe na hindi pa rin daw tuluyang malaya ang Pilipinas na kinokontrol pa rin daw ng Amerika. Narito ang kanilang pahayag. Para maharangan dito, ibig sabihin hindi pa rin pinapakinggan ng mga opisyal ng gobyernong Marcos Jr. yung panawagan natin. Wala dapat ikatakot ang Estados Unidos, ang gobyernong Marcos sa hinaing ng mga mamamayan na ayaw ng gera, ayaw na gusto ng independensya. Ngayong araw ng kalayaan, nakakagalit na ang pinangharang nila barbed wire. Kung simple traffic rerouting to, bakit barbed wire yung pinangharang sa mamamayan? Ayaw namin manakit ng kababayan, ayaw din namin masaktan yung mga pulis natin. So, yun lang naman. Kaya ito, may mga barbed wire kayong Mas okay na siguro yun. At least walang contact. Magkatinginan man, okay lang. Huwag lang yung magpang-abot talaga. Nagmarcha at nagkilos protesta din ang iba't ibang grupo at civic organizations sa tanggapan ng Embahada ng China sa Hilpuyat Avenue sa Makati City. Ito ay upang ipanawagan ngayong ginugunita ng Bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon, panghaharas, panghihimasok at mga iligal na istruktura ng Chinese government sa Bao de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Bao de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalaunay ginawang militarisadong artipisyal na isla ng China. Ikinit din ng FDNY ang paggalang sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng EEZ. Paninindigan ng grupo, ang Bao de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad, pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayanang Pilipino. Matiwasay at mapayapa namang tinapos ng mga grupo ang kanilang kilos protesta. Connie, sa mga oras na ito, sarado pa rin sa daloy ng trapiko itong Calao Avenue. Kaya abiso sa mga motorista, kung dito kayo dadaan, hanap muna kayo ng alternatibong ruta. Aalamin pa natin sa MPD kung anong oras ba nila bubuksan sa traffic o tatanggalin yung mga barbed wire na barikada nila dito. Gayon tapos naman na yung protesta rito ng mga realista. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.